Good morning everybody. 11 days na po tayo. Actually may pang 11 days ako kahapon. Kaso hindi ko siya ma-edit kasi na full storage na yung isa kong phone. Low-bat to kahapon kaya iniwan ko na lang. Dahil walking time. So meron din po tayong storytelling. Charot. Yung pang ano ko. 5th employer and alaga. Fast forward na lang siguro natin to kasi super tagal matapos. Mahina pa naman ako tapos hinihingal pa, no? Mahina ako magsalita, tapos hinihingal pa. Nung saan naman kong buhok ko eh. Wala na akong time mag-ayos. Alas 6 na. Sa aking 5th employer and alaga, wala talaga akong masabi kundi that time, for me, yun ang pinaka the best na na trabaho ko or employer na binigay sa akin Mr. Jen. Kasi panggabi yung duty ko. Parang ganun yung usapan doon. Kasi every morning, si Tache, yung unang anak or panganay na anak ni Lolo Bells, pumupunta doon ng mga 10 a.m. Tapos siya na yung magluto ng lunch. Hanggang panggabi na yan namin ni Lolo. Siya magpapakain kay Lolo. Hanggang 5 siya doon. So pagising ko 5, kakain na lang ako or maliligo muna bago kumain ng dinner. Tsaka pa siya lalabas. Tsaka ang daming food doon. Halos everyday nadadala yun doon ng mga karne, mga isda, mga ganyan, mga prutas, lahat ng mga needs dati. Needs naman ni Lolo. Dati kasi mahilig ako sa soft drinks, so walang palya talaga yung soft drinks, guys. Tsaka that time, hindi ako makalabas kasi pandemic time. So lahat ng mga kakailanganin ko, siya talaga nagdadala. Kinausap nila ako na lahat daw ng gusto ni Lolo, ibigay na daw. Ibigay daw lahat ng gusto ni Lolo dahil si Lolo ay 101 years old na. Na-shock ako, guys, kasi si Lolo nakakalakad pa eh. Sa CR pa talaga siya mag-poops at mag-ihi. Pero nilalagyan talaga siya ng diaper kasi minsan hindi niya na makakalimutan niya na umiihi na siya. Pero pag poops talaga, CR talaga siya. Lahat ng mga bawal binibigyan na nila para daw happy si Papa nila. Sweets, smoke. Oo, naninigarilyo pa yun, guys. Grabe. Tapos, iba yung room niya, iba yung sa akin sa kabila. At bang siya ba kung sabi sa hindi ko alam sa Tagalog. Makikita ko lang siya. Trabaho ko lang doon is sa gabi, i-check ko yung vitals niya before matulog, sa umaga naman, pagising niya. Tapos, kasi yun, bantay sa kanya sa gabi. Kasi gabi yung nagigising, panay ihi, panay, minsan kasi nakakalimutan niya na nagabi na. So yan, pumupunta sa kusina. Ang bigat ng guys, super tangkad na ni Lolo. Nagtutungkod siya. Pero yung lakas niya, sa akin pa rin napupunta. Sobrang bigat. So, ayun na nga. Akala ko nga magtatagal ako dun. Dahil nga sa work, super ganda. Pero yung alaga ko naman yung hindi tumagal. Namatay lang siya mga after 1 month. Mga after 1 month lang siya. Grabe pa yun, guys. Iyak ako ng iyak nun. Kasi nga, gusto ko pa siyang mabuhay. Trinay ko ang lahat. Para ma-revive siya. Pero hindi wala na talaga. At saka sila na mismo. Tumawag ako na magpadala ng ambulance sa bahay. Tumawag ako sa kanila na dalian nila pero sinabi lang sa akin ng ng apo niya na wait ko na lang daw yung mama niya. So ibig sabihin, tanggap na nila. Gaya nga ng sinabi nila sa akin nung papasok pa lang ako sa kanila. So yun lang, guys. 1 buwan lang ako doon. Sobrang ako kasi gabi din ako, hindi masyado nakakatulog dahil meron din kasi akong pinagdadaanan. So, okay lang sa akin hindi makatulog ng maayos. Ini-enjoy ko po yung self ko sa YouTube, TikTok. Basta ang daming mga nangyayari na yung hindi mo in-expect. Kahit nga yung kay Lolo, hindi ko yun in-expect. Nakala ko talaga tatagal to. So, na lang ako, nagulantang lang ako ng pag-check ko ng vitals puro na wala na talaga. So yun. So okay din talaga yung sahod ko doon. Wala akong masabi. Okay yung sahod, okay yung mga tao nakapalibot sa'yo. Wala kang dapat i-adjust. Dahil sila yung nag-a-adjust sa'yo. Kasi nga naiintindihan nila na yung trabaho mo ay kapoy. Yung trabaho nakakapagod talaga kapag wala kang tulog. Napupuyat ka. Para kang lumulutang talaga, guys. Hanggang kulang ka sa tulog na
Ano mo nangyayari? Diba, ganyan din ako eh. Kahit ngayon kulang ako sa tulog, pero at least, sa hapon naman eh, nakakapagtulog naman ako sa hapon. So, okay lang. Pag sinasabihan ko naman si Lolo Bells kung, Lo, wag mo muna akong idingdong ha, kung wala namang importante. Yun. Makakatulog naman ako. Pero pag nag-poops talaga guys, talagang magdingdong yun. Oo. Balikan natin si Lolo yung 101 years old. Pag babangon yun sa kanyang bed, tumutunog yun doon mismo sa kwarto ko. Doon nilagay. Para lalampas pa lang yung paan niya sa bed. Nagigising na ako. Sobrang lakas. Sobrang lakas nun. Kaya nagigising talaga ako. Nakakatuwa din yun si Lolo. Tsaka yung mga anak niya. Nagsasalita niya sila eh. Mondays to Saturday yun si Taji. Tapos, yung anak niyang lalaki at yung asawa niya, pumupunta doon pag Sunday. Sila naman yung pumupunta doon at babantay sa papa nila. Super blessed din ng lulong yun. Mahal na mahal sila ng kanyang mga anak. Siguro mabait yun. Yan lang po. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga videos, sa mga nanonood po. Thank you so much guys. Ingat-ingat ang lahat and God bless. Yan po yung work ko kapag merong nagpapabook sa akin. Wala pa akong supply. Okay lang. Hindi po tapos yung food ko. Need ko kasi dyan sa bintana kasi merong signal dyan kung magpapa-transfer ako ng GCash. Tsaka yan lang po yung nilagyan ko yung ano lang po. Diaper ni Lolo, pinagpapatong-patong. Wala pa po akong budget pambili ng table po na maliit. Pagtsagaan ko na muna. Yan po. Hindi pa po ako tapos kumain. Hindi pa po nag-reply yung client ko kung anong date or yung oras. Kaya maya ko na po yun balikan pag mag-reply na po siya. Kain tayo. Pinain ko na lang yung tinapay, hindi na ako bumili ng itlog. Bala ko ng isang slice nito. Sayang din kasi baka masira lang. Hindi kasi kinain ni Beha ni Lynn. Umalis siya kahapon. Wala pa himo lang. Good morning everyone, kain po tayo ng breakfast. Habang napaprocess po ng ating booking. And God bless po everyone. Mag-ingat po.